Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, gaya ng pangako ko is sasagutin natin yung question ng mga taga-Hungary na kung papaano daw yung magiging proseso nila pag nagpunta sila dito sa Poland for work. So ayan, actually hindi lang naman Hungary, Latvia, Slovakia, tsaka Malta ang mga nagtatanong. So ayan, sagutin natin yan. So kayo guys, pag kayo Hungary visa, ang nagiging sistema kasi ng mga kababayan natin, ang ginagawa nila dito is pumupunta na lang sila dito kapag may mga contact sila dito or may mga kaibigan sila, tapos hahanapan sila ng trabaho dito. Ganun yung ginagawa ng iba. Tapos ang ginagawa nilang sistema, may mga valid visa pa sila at minsan may TRC pa ng Hungary. Yun ang ginagamit nila para makapunta rito ng Poland. So, kapag tinanong sila sa border kung anong gagawin nila sa Poland, usually ang sagot nila guys is nagbabakasyon lang or magbabakasyon lang. Yun ang nagiging sagot lang nila. Pero, ang tamang proseso, if either sa Malta ka, Slovakia ka, or sa Hungary ka, ang dapat na proseso is magpapaprovide ka ng working permit sa magiging employer mo dito. At tapos magbibisa appearance ka. Kung saan ka man, halimbawa sa Hungary ka, magbibisa appearance ka doon. Para yung visa mo ng Hungary is ma-convert sa visa ng Poland. Yun yung legal na pamamaraan. So, ang tanong pa ng isa is, draw basis din ba yung maging visa appearance papuntang Poland from Hungary? So, ganito yan guys. Hindi po siya draw basis. Usually kasi, ang nangyayari, yung employer mo dito sa Poland, ang po-provide ng mga dokumento pa isisend nila mismo sa embassy sa Hungary, sila mismo. Minsan naman, ipapahawak sa aplikante. Tapos, sila din mismo ang magbibigay sa'yo ng schedule kung kailan ka pupunta. So, kapag yon na-provide ng employer mo dito sa sa Poland, ikaw na nasa Hungary, magbibisa appearance ka dyan at tatatakan ng visa yung passport mo at legal ka makakapagtrabaho dito sa Poland. Ang iba naman ang ginagawa, pumupunta sila dito na ang reason lang nila kunwari is magbabakasyon pero magja-job hunting na sila or may trabaho na talaga silang dadatnan dito. Kapag nandito na sila, maghahanap sila ng mga private lawyer para mag-process ng TRC nila. So, usually, ang nangyayari kasi, pag private lawyer, kailangan hahanap ka ng mga agency dito na magpo-provide lahat ng dokumento mo na ipapasa mo doon sa lawyer. Mas okay kasi na yung lawyer mismo ang mag-handle ng TRC process mo dito, unlike sa agency, kasi minsan ang agency walang pakialam yan if ever matenga yung TRC process mo. Kasi dito sa Poland is medyo mahigpit na guys. Kailangan within 3 months before expiration ng visa mo or TRC mo, kailangan makapag-apply ka na ng TRC o makapag-renew ka na ng TRC. Ganun ang sistema dito. Kasi nga, mahigpit na rin kasi ang Poland. So, kung kayo nagbabalak na pumunta dito sa Poland, mag-comply kayo sa legal na pamamaraan kasi dito maraming nanggaling ng Hungary na na deport na kasi nga pumunta sila dito na pa-expired na yung visa nila. Tapos ang nangyari, nung nag-apply sila ng TRC, hindi na in-acknowledge ng immigration kasi nga hindi na siya pasok sa processing time. Dapat inagapan nila within 3 months bago ma-expire. Dapat nakapag-apply na sila. If ever may hawak ng yellow card na tinatawag, which is wala namang visa yun. Unless na lang kung nakapag-fingerprint ka or naka-biometric ka. Yun, maganda-gandang sistema yun. Kasi dito ang labanan, minsan sasabihin ng agency na kumontak sa inyo na dyan sa Hungary, ipaprocess yung TRC nyo. Pero pag nandito na kayo, hindi naman nila ipaprocess. Kaya suggest ko sa inyo, mas maiging maghanap kayo ng private lawyer. Ako kasi, ranas ko ang private lawyer. Mas okay.
So, asikaso talaga. Although, may kalakihan lang ng konti yung babayaran kasi ako inabot ng 3,000 zloty. Pero, hindi naman yan gulpe. Kumbaga, ang first payment, 1,000. Then, second payment, 1,000. Then, another, hanggang umabot ng 3,000 sa last payment. Ganun ang sistema. Kasi ang mga private lawyer, wala namang problema yan as long nagpo-provide nyo yung hiningi nilang documents from agency. Ganun ang sistema. Meron kasi dito guys, mga galing din ng Taiwan, 4 sila. So, galing sila ng Hungary. Pero ibang case sila. Nanggaling sila ng Hungary, after ng Hungary, pumunta sila ng Latvia. Pero nung pagpunta nila ng Latvia, natatakan sila yung passport nila kasi nga, bumiyahe sila ng expired visa na. So, tumalon pa rin sila dito sa Poland. Nung tumalon dito sila sa Poland, nag-try silang mag-process ng TRC although expired na yung visa nila. Pero ang nangyari, hinarang sila ng immigration. So, nung hinarang sila ng immigration, akala nila okay na yung process ng TRC nila nung pinatawag sila para mag-report sa immigration. Akala nila okay na, makukuha na nila yung card nila, yung residence card. Pero, hindi nila alam, may nakaabang na palang police. So, kaya kailangan mag-ingat tayo guys kapag kung kayo ay mga ngapit bahay dito sa Poland. Actually, maganda naman na ang Poland ngayon. Tsaka medyo may kalakihan na rin yung sahod. Kaya, kung ako sa inyo, sikapin na lang natin maging legal. Kasi masarap guys ang legal kasi sa illegal. Kasi, minsan nalilito yung iba. Hindi porket Schengen visa ang nakatatak sa passport mo. Pwede ka na magtrabaho sa iba't ibang parte ng Europe. Hindi po. Kung Schengen visa at Hungary ang visa mo, sa Hungary ka lang talaga legal makakapagtrabaho unless mangangapit bahay ka pero dadaanin mo rin sa legal na pamamaraan yung pagpaprocess mo. Mas okay yung ganun. Kasi may mga kaibigan din naman ako na nagkaroon ng TRC dito nang galing ng Hungary. Yun nga, dumaan sila sa private lawyer. Pero dapat maagapan nyo yung pag-a-apply. Tapos may mga case pa dito na kapag may TRC ka at lumipat ka na ibang employer, kinakancel ng employer mong una na nagbigay sa'yo ng TRC, na nag-approve ng TRC mo, kinakancel nila yon. So, kailangan within 14 days, ma-transfer mo yung TRC mo sa bago mong employer para legal pa rin siya or may effectivity pa rin yung TRC mo. Kapag kasi hindi mo na i-transfer yan, magbaback to zero ka, sayang. Kasi ang tagal din ng hinihintay mong proseso tapos magbaback to zero, mas iiging agapan. Kasi meron daw silang contact dito na magbibigay ng trabaho sa inyo. Ito lang yung advice ko sa inyo. Actually guys, marami na akong narinig yan na merong kumukuha ng empleyado from Hungary papuntang Poland. Yung iba nga, okay naman. Yung iba, hindi. Gaya ng dalawa kong kaibigan, kinontak nila yon yung agency dito sa Poland, which is Pinoy. Pero, nung pagdating nila dito, hindi naman nagawan ng paraan yung TRC nila. Kaya, wala silang option. Kundi, nung time na pa-expire na yung visa nila at hindi na ma-process yung TRC nila at natatakot na rin sila na baka harangin din sila ng immigration kasi actually yung 4 na deport is kilala din nila at katrabaho din nila sa Hungary. So, inagapan na nila, tumalo na sila. Before mag-expire yung visa nila, tumalo na sila papuntang Spain. Kasi sa Spain, walang problema doon. As long na meron kang kakilala na magre-refer sa'yo sa accommodation, sa tirahan, or may mag-ano sa'yo ng trabaho, magbibigay sa'yo ng trabaho. Ganun kasi ang sistema sa Spain. At saka, ang maganda kasi sa Spain, within 2 years, nagbibigay ng amnesty na doon ngayon. Kaya maganda ang Spain ngayon. So, kung kayo nagpaplano, ako sa inyo, itry nyo muna dito sa Poland hanggat balit yung visa nyo. Para experience nyo ba kung ano yung difference ng Hungary at saka Poland. Pero kung sa tingin nyo na alanganin na kayo at hindi na ma-process yung TRC nyo, umalis na kayo, mag-exit na kayo ng Poland para maiwasan natin yung deportation. Kasi kapag natatakan ka ng deportation, bibigyan ka lang ng 7 days para mag-exit dito sa Poland. Pero matatalino ang mga Pinoy guys ha. Ito bigyan ko kayo ng idea. May mga kaibigan ako na mismo naging katrabaho ko
natatakan sila ng deportation, nakalusot pa rin sila. Nung binigyan sila ng 7 days, nakatalon pa sila ng Italy at saka Paris. So yon, lakasan lang ng loob yun ha. May mga time kasi na kapag nagbiyahe ka is may nagche-check ng border. Kapag kayo nagbabiyahe, mas gawin nyo is, minsan kasi sa Flixbus meron din talagang nagche-check. Kaya mag-ingat-ingat din kayo guys. Pero yung mga yon tumalon, nag-Flixbus sila. Kaya mas safe daw sila doon. Kasi actually, meron na kasing mga nauna na pagtanungan na rin nila. Kaya yun din ang ginawa nila. So kung kayo darating sa point na ganun, lakasan nyo yung loob nyo. Kasi mas mahirap din naman kung uuwi, diba? Kasi ang hirap pumasok ng Europe tapos uuwi lang kayo. Kaya tayong mga kababayan, mag-ingat-ingat po tayo. Sikapin po natin maging illegal. Kayo, choice nyo pa rin naman yun. Pero para sa akin, masarap gumalaw ng legal. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye!